Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa halig ng apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kaniyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, ang kapistahan ng Diyos na iisa pero 3 persona. Ang isang tatlong Diyos o isatlong Diyos o sa English, the Trinity, the Triune God or the Three-in-One God. Tayo mga Kristiyano ay monotheistic. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa iisang Diyos. Iisang Diyos. Wala ng ibang Diyos sapagkat siya ay iisa lang. Siya ang pinakadakila sa lahat kasi wala siyang kapantay. Pero ang iisang Diyos na ito'y 3 persona. Ang iisang Diyos ay isang community. Siya ay pagmamahal. God is love. Siya ay pagmamahal kasi siya ay umiibig at may iniibig. Ang pag-iibigang ito ay isa ding persona. Iniibig ng Ama ang anak. Tinatanggap ng anak ang buong pag-ibig ng Ama. At ang pag-iibigan ng dalawa ay ang Espiritu Santo. Ang iisang Diyos ay ang modelo ng lahat ng community at ng lahat ng pamilya o ng anumang samahan. Ang nasa samahan ay magkakaiba, pero sila ay nagkakaisa. Ang kanilang pagkakaibang katangian ay hindi naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, kundi naging dahilan ng kanilang pagbubuklod. Binubuo ng bawat isa ang kanilang pagkakaisa. Ang simbahan ay pagkakaisa. Ang simbahan ay nagkakaisa sa pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya ngayong Trinity Sunday ay siya ring BEC Sunday. Sa Holy Trinity nanggagaling ang pagkakaisa ng ating basic ecclesial community. At siya rin ang modelo ng ating mga BECs o MLK, ang mga munting sambayan ng Kristiyano, o Kriska, ang mga Kristiyanong kapitbahayanan. Nagkakaisa tayo sa BEC ayon sa pagkakaisa ng Holy Trinity. Sinisikap nating ipaliwanag ang Trinity o ang isatlong Diyos, pero ito'y isang mystery of faith.
Napakahiwaga niya. Hindi natin siya lubusang maintindihan. Pero sa bawat pagninilay at pagsasabuhay natin, mas lalong lumalalim ang ating pag-unawa sa Kanya. We participate in the Trinity. We just don't think and understand the Trinity, but we participate in the life of the Trinity. Pinapakita ni Moises na sa ating pagbasa ngayon na napakahiwaga ng Diyos. Kakaiba siya sa lahat ng akala nating Diyos. Mapalad tayo na nakikilala natin siya at mayroon tayong relasyon sa Kanya. Naranasan ng mga tao ang Diyos na ito sa Kanyang gawaing pagliligtas sa kanila. Pinakilala niya ang Kanyang kadakilaan sa mga kababalaghang Kanyang ginawa upang ilikas ang mga tao sa Ehipto. Kaya silang mga Israelita na nakaranas ng kababalaghan ng Diyos ay dapat kilalanin siya at sundin ang Kanyang mga utos. Sundin ang Diyos at mapapasa kanila ang patuloy na pagdaloy ng Kanyang biyaya sa kanilang pagpasok sa lupain na ipinangako sa kanila. Ang pagkilala ng Diyos ay hindi lang natin maaabot sa pamamagitan ng ating pag-iisip, sapagkat ang Diyos ay hindi lang isang idea. Nakikilala natin ang Diyos dahil sa ating mga karanasan na ginagawa niya. We know Him because we experience Him by His action in our story, in our history. Kaya nga ang Diyos ay hindi lang nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Siya mismo ay naging tao at nakipamuhay kasama natin. Kaya naranasan natin ang Diyos. Naging bahagi siya ng ating kasaysayan. Hindi na siya kakaiba sa atin. Ang paraan ng lalong malalim na kaugnayan sa Kanya ay ang ating pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Mas nakikilala natin siya sa ating pagsunod sa Kanyang mga utos. Sinasamba ka namin at dinadakila, O Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Mahal ka namin at nakikipag-unay kami sa iyo bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.